10 pinakasikat na labanan na nagpabago sa kasaysayan. Sa buong kasaysayan may mga labanan na hindi lamang nagdala ng tagumpay o pagkatalo sa isang hukbo, kundi nagpabago rin sa takbo ng buong mundo. Ang mga labanan na ito ay nagsimula ng mga bagong panahon, nagpatibay ng mga imperyo, at minsan ay nagdulot ng pagbagsak ng mga makapangyarihang bansa. Kaya naman sa video na ito, ating pag-uusapan ang 10 pinakasikat na labanan na nagbago ng kasaysayan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Siege of Yorktown. Ang Siege of Yorktown o pagsakop sa Yorktown ay isang makasaysayang tagumpay na naganap mula September 28 hanggang October 19, 1781 sa Yorktown, Virginia, na nagmarka ng pagtatapos ng American Revolutionary War. Sa ilalim ng pamumuno ni General George Washington at ng French General na si General Rochambeau, ang mga Amerikano at French ay nagsanib puwersa upang sakupin ang hukbong British sa ilalim ni General Charles Cornwallis. Pumosisyon si Cornwallis sa Yorktown upang palakasin ang kontrol ng Britain sa Southern Colony. Gayunpaman, ang French Navy sa ilalim ni Admiral de Grasse ay naglagay ng blockade sa Chesapeake Bay. Pinipigilan ang pagtakas ng mga Britain o pagdating ng mga military supply. Samantala, nagsimula ang paglusob noong September 28, 1781 kung saan unti-unting pinalibutan at pinasabog ng mga Amerikano at French ang mga depensa ng Britain. Ang kanilang strategic attack ay napakahusay na humantong sa pagsuko ni Cornwallis noong October 19, 1781. Mahigit 8,000 Britain soldiers ang sumuko at ito'y itinuturing na isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng mga Amerikano. Ang pagkatalo ng Britain sa Yorktown ay hindi rin nagtagal dahil sa malalaking offensive ng Britain at nagtulak sa kanila na simulan ng mga negosasyon para sa kapayapaan na nagresulta sa Treaty of Paris noong 1783. Dahil sa tagumpay na ito, opisyal na kinilala ng Britain ang kanilang kalayaan mula sa United States at ipinakita ng pagsakop na ito ang lakas ng alyansa ng mga Amerikano at French. Ang Siege of Yorktown ay naging isang malaking pundasyon ng bagong bansa at nagbigay inspirasyon na kumilos para sa kalayaan sa ibang bahagi ng mundo. Ang labanan sa Yorktown ay hindi lamang isang pagtatapos ng digmaan, kundi isang mahalagang bahagi para sa United States bilang isang makapangyarihang bansa. Number 2. Battle of Poltava. Ang Battle of Poltava na naganap noong June 27, 1709 ay isang mahalagang labanan sa kasaysayan ng Europe na nagbigay ng malalaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ito ay bahagi ng Great Northern War noong 1700s to 1721 sa pagitan ng Swedish Empire sa ilalim ng pamumuno ni King Charles XII at ng Russian Empire sa pamumuno ni Peter the Great. Ang layunin ng labanan ay kontrolin ang rehiyon ng Baltic Sea na isang magandang lugar para sa pag-trade at militar. Sa kabila ng mga unang tagumpay ng Sweden sa digmaan, dumanas ng matinding pagkatalo ang hukbo ni Charles XII sa Poltava. Ang hukbo ng Sweden ay humigit kumulang 23,000 na sundalo, ngunit nakaranas sila ng mga problema sa supply at logistic. Samantalang ang hukbo ng Russia na may 45,000 na sundalo ay higit na mas handa. Dahil dito, ang nasugatang si King Charles XII ay hindi nakapamuno ng direkta at ang Swedish forces ay hindi nakayanan ang mga fortified defenses ng mga Russian. Kung kaya't ang tagumpay ni Peter the Great sa Poltava ay dahil sa domination ng Sweden sa Europe at nagpalakas sa kapangyarihan ng Russia na nagsimulang ituring bilang isang pangunahing puwersa sa kontinente. Matapos ang labanan, napilitang tumakas si Charles XII patungong Ottoman Empire. Ang Battle of Poltava ay nagmarka ng simula ng paghina ng Sweden bilang isang bansang makapangyarihan, habang ang Russia ay nagpakita bilang isang dominant force sa Europe na nagkaroon ng kontrol sa Baltic Sea at naging isang mahalagang bansa sa geopolitics. Samantala, ang pagtatagumpay ng Russia ay tumulong sa pagpapalakas ng mga reforma ni Peter the Great na naglalayong gawing moderno ang Russia sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang militar at ekonomiya. Ang labanan sa Poltava ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng European War at ito ay naging simbolo ng bagong kapangyarihang umusbong mula sa Eastern Europe. Number 3. Fall of Constantinople. Ang pagbagsak ng Constantinople noong May 29, 1453
ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan. Naganap ito sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Mehmed II ng Ottoman Empire na nagnanais sakupin ng Constantinople, capital ng Byzantine Empire sa loob ng 1,100 years. Ang lungsod na ito ay matagal ng sentro ng pagtitrade at kultura na may matibay na pader na nagsilbing depensa laban sa mga kaaway. Gumamit si Mehmed II ng mga makabagong teknolohiya sa digmaan, kabilang na ang malalaking kanyon tulad ng basilika upang sirain ang mga pader ng lungsod. Ang Ottoman Army na binubuo ng humigit kumulang 80,000 na sundalo ay sinalubong ng matapang na depensa ng mga Byzantine sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Constantine XI. Ngunit dahil sa mas maliit na hukbo at limitadong suporta mula sa mga Kristiyanong bansa tulad ng Genoa at Venice, hindi nagtagal ang depensa ng lungsod. Matapos ang 6 na linggo ng matinding labanan, nabasag ng Ottoman ang mga pader at tuluyang nakuha ang lungsod. Samantala si Emperor Constantine XI ay napatay at kasama ng kanyang kamatayan ay ang pagbagsak ng Byzantine Empire. Matapos ang tagumpay, ginawang capital ng Ottoman Empire ang Constantinople at pinalitan ito ng pangalang Istanbul na naging sentro ng pagtitrade at relihiyong Islam. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagdulot ng pagbabago sa pandaigdigang trading dahil sinarado ng mga Ottoman ang mga trade routes sa East na nag-udyok sa mga European na maghanap ng mga bagong ruta na naging simula ng Great Discovery. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa Renaissance sa Europe at itinuturing na hudyat ng pagtatapos ng Middle Ages at pagsisimula ng Modern Age na nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan ng mundo. Number 4, Battle of Manzikert. Ang labanan ng Manzikert na naganap noong August 26, 1071 ay isang makasaysayang sagupaan sa pagitan ng Byzantine Empire at ng Seljuk Turks sa ilalim ni Sultan Alp Arslan, malapit sa bayan ng Manzikert sa east side ng kasalukuyang Turkey. Ang labanan na ito ay nagbunga ng isang matinding pagkatalo para sa mga Byzantine sa pamumuno ni Emperor Romanos IV Diogenes at nagdulot ng malalim at pangmatagalang epekto sa kapalaran ng imperyo. Layunin ni Romanos IV na pigilan ang lumalawak na impluensya ng Seljuk Turks sa mga teritoryo ng Byzantine sa Asia Minor na isang mahalagang rehiyon para sa imperyo. Gayunpaman, dahil sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng hukbo ng Byzantine, kakulangan ng koordinasyon at pagtataksil ng ilang general tulad ni Andronikos Doukas, naging dahilan ito ng kanilang pagkatalo. Inakala ni Romanos na kaya nilang talunin ng mas maliit na hukbo ni Alp Arslan sa hindi inaasahang pagkakataon na palibutan ng mga Seljuk Turks ang mga Byzantine at nagkaroon ng malaking pagkakasira sa hukbo ng imperyo. Samantala, ang pagkahuli kay Romanos IV sa gitna ng labanan ay isang malaking disadvantage para sa mga Byzantine. Bagamat pinalaya siya ni Sultan Alp Arslan matapos ang negosasyon, ang kanyang pagkatalo ay nagdulot ng pagbagsak ng kanyang pamumuno at naging simula ng malalim na krisis sa loob ng imperyo. Sa pagbabalik niya sa Constantinople, siya ay inalis sa trono, nabulag at kalaunan ay namatay sa pagkakakulong. Ang pagkatalo ng mga Byzantine sa Manzikert ay nagbunga ng malawakang epekto sa Eastern Europe at Middle East. Ang Asia Minor na dating pangunahing sentro ng ekonomiya at militar ng imperyo ay unti-unting napasakamay ng mga Seljuk Turks na nagresulta sa pagkahina ng mga Byzantine. Sa kabila ng pagtangkang mabawi ang kanilang mga teritoryo, ang kanilang impluensya ay patuloy na humina na nagdulot ng pagbagsak ng kanilang imperyo makalipas ang ilang siglo. Ang tagumpay ng mga Seljuk Turks ay nagbigay daan sa kanilang paglawak at naglatag ng pundasyon para sa pag-usbong ng Ottoman Empire. Ang labanan ay isa ring pangunahing dahilan kung bakit humingi ng tulong ang Byzantine sa mga Christian kingdom sa West na nagbunsod sa mga Crusades. Ang labanan ng Manzikert ay nagmarka ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at isa sa mga pinakamalaking disadvantages na humantong sa pagbagsak ng Byzantine Empire. Number 5, Battle of Agincourt. Ang Battle of Agincourt na naganap noong October 25, 1415 ay isa sa mga pinakamahalagang labanan sa kasaysayan ng Europe, partikular sa konteksto ng 100 Years' War sa pagitan ng England at France.
Ang labanan ay naganap sa gitna ng pamumuno ni King Henry V ng England na nais ipagtanggol ang kanyang mga pag-aari sa Normandy at palakasin ang pag-angkin ng trono sa France. Sa kabila ng pagkakaroon ng mas maliit na hukbo na tinatayang humigit kumulang 6,000 na sundalo lamang na karamihan ay mga skilled longbowmen, nagtagumpay ang mga British laban sa isang mas malaking puwersa ng mga French na may humigit kumulang 20,000 hanggang 30,000 na sundalo na karamihan ay mga knights. Ang estratehiya ni Henry V ay nakasalalay sa tamang paggamit ng mga terrain at kakayahan ng kanyang longbowmen na pumuwesto sa makipot na lupain at pinilit ang mga French na sumugod sa basang putikan. Ang mga longbowmen, gamit ang kanilang mabilis na pag-release ng mga arrow, ay nagresulta sa malaking pinsala sa mga skilled knight ng France na nahirapang gumalaw sa maputik na lupain. Dahil dito nagkaroon ng kaguluhan sa mga hukbo ng French na nahati sa tatlong pagsasagawa ng pag-atake. Ngunit hindi napakinabangan ng kanilang malaking bilang dahil sa hindi maayos na pamamahala at ang kalamangan ng mga British sa kanilang mga strategy. Sa kabila ng matinding pagkakaiba sa bilang ng sundalo, natalo pa rin ng mga British ang mga French na nagtamo ng malaking bilang ng casualties na humigit kumulang 6,000 hanggang 10,000, kabilang ang maraming maharlika, habang ang mga British ay nagkaroon lamang ng kaunting pagkatalo. Ang tagumpay sa Agincourt ay nagpatibay sa kapangyarihan ni Henry V at nagbigay daan sa kasunduang Treaty of Troyes noong 1420, kung saan kinilala siya bilang tagapagmana ng trono ng France. Bagaman hindi nagtagal ang kasunduan matapos ang kanyang kamatayan, ang Battle of Agincourt ay naging simbolo ng kahusayan sa estratehiya, disiplina at paggamit ng teknolohiya sa digmaan. Ang labanan ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan ng Europe at itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensyang tagumpay ng England sa kanilang laban sa France. Number 6. Siege of Orleans. Ang pagsakop sa Orleans noong October 1428 hanggang May 1429 ay isa sa pinakamahalagang labanan sa kasaysayan ng Hundred Years' War sa pagitan ng England and France. Noong October 1428, sinimulan ng hukbo ng British sa pamumuno ni Thomas de Montacute, ang Earl ng Salisbury, ang pagsakop sa Orleans na isang strategic at mahalagang lungsod sa Northern France. Kung makukuha ito ng mga British, madali nilang makokontrol ang natitirang bahagi ng France na magpapalakas ng kanilang layunin na ganap na masakop ang buong bansa. Samantala, mahusay ang pagkakaorganisa ng Ingles at kanilang ginamit ang kanilang mga longbowmen at makabagong mga armas sa pakikipagdigma upang pasukin ang lungsod. Gayunpaman, sa loob ng 7 buwan, matagumpay na naipagtanggol ng mga taga-Orleans ang kanilang lungsod laban sa mga British. Sa gitna ng kanilang desperation, dumating noong April 1429 ang isang batang babae mula sa France na nagngangalang Joan of Arc. Ayon sa kanya, siya ay tinawag ng Diyos upang iligtas ang France mula sa mga mananakop na British. Bagaman siya ay walang karanasan sa digmaan, nagbigay siya ng bagong sigla at pag-asa sa mga French. Sa kanyang pamumuno, dinala niya ang isang hukbo patungo sa Orleans upang tulungan ang mga tagapagtanggol ng lungsod. Sa kabila ng matinding pag-atake ng British, ginamit ng mga French ang inspirasyon mula kay Joan upang bumuo ng mas aggressive strategy laban sa kanilang mga kalaban. Kaya naman noong May 8, 1429, tuluyan nang umurong ang mga British mula sa Orleans na nagmarka ng unang malaking tagumpay ng mga French sa digmaan. Ang labanan na ito ay nagbigay daan kay Joan of Arc na maging isang pambansang bayani at ang kanilang tagumpay ay nagbigay ng bagong tiwala sa French Army na nagbunsod ng sunod-sunod na tagumpay laban sa mga British. Ang pagkatalo ng mga British sa Orleans ay naging isang makasaysayang turning point sa digmaan na nagpatuloy sa pagkorona kay Charles VII bilang hari ng France noong July 17, 1429. Number 7. Battle of Stalingrad. Ang Battle of Stalingrad ay isa sa pinakamahalaga at pinakasikat na labanan noong World War II na naganap mula August 2, 1943 sa lungsod ng Stalingrad sa Soviet Union. Ito ay isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan at itinuturing na pangunahing punto ng pagbabalik ng Allied Forces laban sa Nazi Germany. Layunin ng mga forces ng Nazi sa pamumuno ni Adolf Hitler na sakupin ang Stalingrad upang makontrol ang mahalagang rehiyon ng Southern Russia, kabilang ang mga oil resources sa Caucasus. Ang lungsod ay may mahalagang strategic and symbolic value dahil binigay itong pangalan kay Joseph Stalin, ang leader ng Soviet Union.
Nang masimulan ng mga German ang kanilang offenses noong August 1942, mabilis silang nakapasok sa lungsod na nagdulot ng matinding urban warfare o labanan sa mga lansangan. Gayunpaman noong November 1942, inilunsad ng Soviet Union ang Operation Uranus na isang matagumpay na counter-offensive na pinalibutan ang humigit kumulang 300,000 forces ng German sa Stalingrad. Sa ilalim ng malupit na taglamig ng Russia, naging mahirap para sa mga German troops na magpatuloy at noong February 1943, napilitang sumuko si Field Marshal Friedrich Paulus, ang namuno sa 6th Army ng Nazi Germany. Ang pagkatalo ng Germany sa Stalingrad ay naging isang mahalagang turning point sa digmaan na nagpabago sa takbo ng Eastern Front. Nawala ang kakayahan ng Nazi Germany na magpatuloy ng malawakang offensive sa Eastern Europe habang lumakas naman ng Red Army. Ang labanan ay nagtapos sa isang tagumpay para sa mga Soviet na nagbigay daan sa kanilang tuloy-tuloy na pagsulong pakanluran at sa kalaunan ay nagdulot ng pagbagsak ng Nazi Germany noong 1945. Ang Battle of Stalingrad ay hindi lamang isang militar na tagumpay kundi isang simbolo ng pagtutol at paglaban ng mga mamamayang Soviet laban sa fascism. Number 8. Battle of Cajamarca. Ang Battle of Cajamarca na naganap noong November 16, 1532 ay isa sa mga pinakasikat at makasaysayang labanan sa kasaysayan ng pananakop ng mga Spanish sa South America. Pinamunuan ni Francisco Pizarro ang maliit na hukbo ng mga Spanish laban sa napakalaking puwersa ng mga Inca na pinamumunuan ng emperador na si Atahualpa. Bagamat mayroon lamang 168 na sundalo si Pizarro, matagumpay niyang nalinlang si Atahualpa sa isang patibong sa Cajamarca na isang lungsod sa kasalukuyang Peru. Sa labanan, ang mga Spanish ay gumamit ng kanilang technological advantage tulad ng mga kabayo at baril na hindi kilala sa mga Inca. Inimbitahan ni Pizarro si Atahualpa sa isang pagtitipon sa plaza ng lungsod upang magkasundo, subalit ang plano na ito ay isang patibong. Ang emperador ng mga Inca na may higit sa 80,000 na tauhan na karamihan ay walang armas at hindi handa para sa laban ay walang nagawa ng biglang sinalakay ng mga Spanish. Sa loob lamang ng ilang oras, libu-libong tauhan ng mga Inca ang pinatay habang walang ni isang Spanish soldier ang namatay. Nahuli si Atahualpa ng mga Spanish at kalaunan ay pinatay sa kabila ng pagbibigay ng napakalaking halaga ng ginto at pilak bilang pantubos, kilala bilang ransom room. Ang pagkatalo ng mga Inca sa labanan na ito ay nagmarka ng pagbagsak ng kanilang imperyo na kalaunan ay tuluyang nasakop ng mga Spanish. Ang labanang ito ay isa sa mga pangunahing kaganapan na nagbigay daan sa malawakang colonization ng mga Spanish sa South America at sa pagbagsak ng Inca Empire. Ang epekto nito ay tumagal ng maraming siglo, kung saan ipinakilala ng mga Spanish ang kanilang relihiyon, kultura at pamamahala sa buong rehiyon. Ang Battle of Cajamarca ay simbolo ng sagupaan ng dalawang magkaibang kultura at naging dahilan ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng kontinente. Number 9. The Battle of Incheon. Ang Battle of Incheon ay isang mahalagang labanan noong Korean War na naganap mula September 15 hanggang September 19, 1950 na nagresulta sa isang matagumpay na amphibious assault ng mga puwersa ng United Nations UN na pinamunuan ni General Douglas MacArthur laban sa mga puwersa ng North Korea. Ang labanan ay naganap sa paligid ng lungsod ng Incheon na isang mahalagang daungan sa west side ng South Korea, malapit sa capital nitong Seoul. Ang layunin ng pagsalakay ay upang maputol ang supply lines ng North Korean forces, maibalik ang Seoul at bigyang daan ang pagbawi ng buong South Korea mula sa kontrol ng mga komunista. Sa kabila ng mga panganib ng operasyon, kabilang ang mga hindi kanais-nais na kondisyon tulad ng malalaking tides at mabibigat na depensa ng kalaban, pinilit ni MacArthur na ituloy ang plano, naniniwalang magre-resulta ito sa isang makabuluhang pagbabago ng sitwasyon. Samantala noong September 15, 1950, nagsimula ang offense na may pambobomba mula sa dagat at himpapawid na sinundan ng matagumpay na pagdaong ng mga troops ng UN kasama ang US Marines na bumuo ng pangunahing puwersa. Ang mga puwersa ng North Korea na hindi inaasahan ang pagsalakay mula sa ganitong direksyon ay nagulat at hindi nakapagdepensa ng mabuti. Sa loob ng ilang araw, ang mga forces ng UN ay mabilis na nakontrol ang Incheon at sinimulan ng paglusob patungo sa Seoul.
Kung kaya't noong September 25, nabawi ng mga puwersa ng UN ang kabisera ng South Korea na isang mahalagang tagumpay na hindi lamang nagpalakas sa moral ng mga forces ng South Korea, kundi nagpahina rin sa forces ng North Korea. Ang Battle of Incheon ay nagmarka ng turning point sa digmaan na nagdulot ng malakihang pag-atras ng North Korean forces mula sa South, kung kaya't itinuturing ang labanan bilang isang strategic success na nagbigay daan sa UN na makontrol muli ang malaking bahagi ng peninsula at magpatuloy ng offensive laban sa komunismo sa rehiyon. Number 10. The Battle of Tsushima. Ang Battle of Tsushima na naganap mula May 27 hanggang May 28, 1905 ay isa sa pinakamahalagang labanan sa kasaysayan ng modernong digmaang pandagat. At ito ay naging isang makasaysayang tagumpay ng Japanese Empire laban sa Russian Empire sa panahon ng Russian-Japanese War. Ang labanan ay naganap sa Tsushima Strait, isang estratehikong daanan sa pagitan ng Korea at Japan, kung saan sinalubong ng Navy ng Hapon sa ilalim ng pamumuno ni Admiral Togo Heihachiro ang malayuang 2nd Pacific Squadron ng Russia na pinamumunuan ni Admiral Zinovy Rozhestvensky. Ang fleet ng Russia na binubuo ng mga luma at hindi modernong barko matapos ang libu-libong milya ng paglalakbay mula sa Europe ay agad na sinalubong ng modernong puwersa ng Japanese. Sa loob ng 2 araw, nagawang talunin ng Japanese ang puwersa ng Russia sa pamamagitan ng paggamit ng tactic na crossing the T, kung saan nakuha nila ang pinakamagandang posisyon para sa kanilang mga barko. Samantala, ang hukbo ng Japan gamit ang mas mabilis at mas makabagong barko ay nakapagdulot ng malubhang pinsala sa mga barko ng Russia na nagresulta sa pagkalunod ng halos lahat ng kanilang fleet. Sa kabuuan, 21 na barko ng Russia ang lumubog at mahigit sa 5,000 na Russian soldier ang namatay, habang ang mga Japanese ay nagkaroon lamang ng humigit kumulang 110 na namatay. Ang pagkatalong ito ay naging isang matinding kahihiyan sa reputasyon ng Russia bilang isang global power na bansa at nagresulta sa Treaty of Portsmouth, kung saan kinilala ng Russia ang mga interes ng Japan sa Korea at Port Arthur. Higit pa rito, ang pagkatalo na ito ay nagdulot ng malaking krisis sa loob ng Russia na humantong sa Revolution of 1905. Gayunpaman, ang Battle of Tsushima ay nagbigay daan sa modernisasyon ng Navy at nagpatibay sa Japan bilang isang bagong global power sa East Asia, habang ito ay nagbigay ng malaking pagbabago sa geopolitics sa rehiyon. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa 10 sikat na labanan na nagbago ng kasaysayan. Ang bawat isa sa mga labanan na ito ay hindi lamang nagpabago sa mga magiging resulta ng digmaan, kundi nagbigay rin ng bagong anyo sa kasaysayan ng buong mundo. Samantala, kung mayroon kang sariling mga ideya o paboritong labanan na nais mong ibahagi, huwag kalimutang mag-comment dahil gusto naming marinig ang iyong mga pananaw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bagong kwento at talakayan. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.